eliminate sa Indonesia in game number 3. Tapos kinuha pa yung draft ng Indonesia. Ibig sabihin, alam nila kung paano laruin. This is game number 3. It's Egypt on the blue side. Red side naman, ang Indonesia. Winner takes all. That's what's up for Egypt. This is it for Indonesia. It's every battle na kailangan nilang ipanalo. They've managed to win one, but can they do it again? Smile, Maro, nakapaligid lang dito. It's gonna be the same pressure na ibinibigay nila. Although Speedy here's taking the brunt of the damage now. But so far, kung mapapansin natin yung mga rotations, hindi gaanong nag-engage talaga sila. Instead, si Alpha mamamataan dito, but because he's holding that glow, gagamit siya ng sprint para makatakas sa laban na yun. O nga, no, kapag nakasprint pala yung glue, parang mas cancel. Parang mas cancel. Kumbaga parang napakahirap labanan. Tapos tignan mo naman yung range advantage. But Alpha! First blood goes to the hands of Super Ken. Ginamit yung coin crab para makalakad papuntang lane. But look at the damage coming in from Moreno. Mukhang ginalit na ang Indonesia. And 7 Oda missing a few ropes. Masamang bati yan. Funny. Kumbaga, you still have time. Pero kasi, as we've mentioned time and time again, ang kailangan mong mangyari for your Fanny is to get early game scaling as much as possible. Dapat, bago ka mag-Fanny, nakapag-warm up ka na eh. Kasi hindi ka pwedeng mag-warm up sa laro mismo because aasahan ka kaagad ng mga teammates mo in like the very first minute up until kung hanggang saan aabot itong laro nito because the assassination tactics, the wave or kumbaga yung rotation mo from one place to another will be very much important sa laban na to. 7 Oda, kumukuha pa lang siya ng purple buff. So si Super Ken, sisimulan niya na to kahit wala siya nung sarili niyang purple. So this is a prime opportunity for the side of Egypt to take this down. As Vin! Vin is gonna go down. Pero safely naman yatang makukuha ng Indonesia yung Turtle. So it's still quits. Turtle for a kill. May kalamangan pa rin ang Indonesia doon overall. Just a 200 gold lead. Pero dito sa may bandang ibaba, mukhang may malupitang laban dito between Speedy. But here comes the Fanny looking for the marks. But sakin ka ngayon, sakin. Pero naipit ni Vin. Medyo too late na nga lang. It is a 4v1. Astral Echo lands on 3. Pero hindi tatama ang Astral Meteor dito kay 7 Oda. Maro will be tanking a lot. Pero mabubuhay silang 4. Bukod sa nabuhay silang 4, nakuha din ni Speedy yung karamihan sa mga energy shit sa baba. Tingnan mo, pulado na yung Torre onto the outside. So, this is a major step for them to assert their dominance dito sa labang ito. Speedy still has an advantage, a significant one at that. Gumamit ng Thorn Throws pero hindi nakita si Maro so far. So baka ito yung pagkakataon para makahatak sila. Tayo na nga yung hatak. Oh Vin no! is no longer gonna stay alive dahil may +1 pa. Kaso, sa Egypt na punta. Si Speedy ngayon ay 1-0-1. Si 7-0 naman ay medyo nahihirapan maghanap ng opportunities. Parang napapakain naman si Speedy. At alam naman natin kapag ang Clint ay nauna sa items, ay talagang nuot sa sarap ang crit niyan. Masyado masakit. Masyado masakit para kay Speedy itong nangyayaring sa laban na to. And si Vin ang kanyang napaparusahan. Smile using that swimming tactic para at least makalas sa sitwasyon na yun. Alpha is gonna be here as well. Meron pa naman silang split para at least merong crowd control. Si Vin ang kanya magiging target ngayon. Gagamit na ng split para on target. It's gonna be the Fanny and he's gonna go down. Kanina mapupunta ang purple but it's gonna go to Super Ken as well. Pero gagamit ng Thorn Throws para makatakas pero may hatak naman pabalik para hindi pa tapos yung laban. Pero si Super Ken makakatakas pa sa laban. Meanwhile, si Maro and the rest of the gang are still right here. Wala silang nakuhang casualty sa pagkakataon na yun. And Indonesia makes the necessary convert as Sorizo buys a lot of time. Wala masyadong magaganap despite a lot of abilities being thrown in that fight. 3-2 ang ating kill score. May kalamangan ng Indonesia. Just around 700 gold lead. Very close game. 5 minutes in. This is a very crucial game and Egypt is putting their hands always up. Ito yung nakadepensa parati. Tignan mo naman, Speedy, almost dying to the torn apart memory. Pero ibig sabihin niya na may flicker play na gagawin si Vin. Pero mukhang over-aggression ang naging pangyayari doon at kinailangan niya mag-heavy spin pabalik doon sa Turtle. A flicker for a flicker ang gagamitin ng parehas na teams. Although,
The turtle might just go into the hands of Indonesia because of that retribution take. Phantom execution na gagamitin din. Pero doon naman yung extrang latag para ay Super Ken na hindi na siya mabubuhay pa. So it is a shutdown para sa side ng Egypt, who is actually now leading in terms of kill score 4-2. 4-2 kill score pero may kalamangan pa rin ng Indo. Very slight gold lead on their end. Ang lapit ng larong ito. And both marksmen are actually doing well in terms of laning despite Sakin only dying once. Mataas na okay na yan yung isang beses ka palang namatay within 6 minutes because usually all of the action happening in the gold lane ay talagang napepuwersa mga ilang marksmen na mamatay ng paulit-ulit. But look at this. Purple buff secured here by 7Oda at mukhang heavy spin na magiging sagot sa kanya pero makakatakas naman via the cables. Nag-U-turn si Kuis. Nag-U-turn si 7-0. Alam niya hindi siya makakatakas. So, meron Spy! talaga Petrify and Rough Waves para sa side ng Egypt. Bindo, makakatakas pa rin naman pero split-split ang gagamitin by none other than Alpho to make sure na meron pa rin silang bawi sa pagkakataon na yun. Men, ang smile ka muna talaga doon. Smile. Napakaganda ng Breath of the Ocean at nakakita siya ng opportunity for a two-man Rough Waves at naging sapat ng yun para bigyan ang Egypt ng slight, not even a slight gold lead, pero para ma-equalize ang laro. Oh, that was a very wonderful sense of gameplay na nagmula sa side ng Egypt. Alam nila na ang kalamangan nila is yung kanilang agility and speed. And speaking of speed, naubos ng mabilis ang isa sa mga miyembro ng Indonesia. 4-man strong nandito sa may bandang gitna. It's only gonna be up to Sakin. So Rizzo kadarating lang din. Nagagamitin yung kanyang wild charge. Maro using that flicker to be able to escape. Nagamit na rin ang torn apart memory pero wala pa rin babagsak. Alpho slowly going down pero hindi siya magiging out. Egypt is real at mukhang equalize talaga ang larong ito. Pero libreng turtle ata makuha ng Indonesia dito, which means all 3 turtles of the game ay sa kanila mapupunta. Great objective control coming in from the Indonesian squad. At ngayon, dead even. Even ball game pa rin ang ating nakikita. Wala talagang nakakalamang. 7 minuto na ang laro. So this is the dilemma. Alam natin na walang nakakalamang between the two of these teams na ang problema is, okay, nakakabawi pa rin sila kahit paano. So paano yung magiging bawi nila once na dumating na tayo ng late game? Pero teka lang, si Ben gagamit ng heavy spin para makatakas sa laban na yun. As the rest of the members of Egypt will try to focus on securing more objectives. Something na medyo lumalamang or actually lamang talaga ang side ng Indonesia kasi doon sila hindi makakapitalize eh. Sinusubukan nilang mag-secure ng mga turtles pero instead, kills yung binibigay sa kanila ng Indonesia at habang patagal ng patagal, medyo nakikita natin na permanent damage yun. And yung Torre, in terms of Torre naman ay nakakalamang ng isa ang Egypt pero malapit nang mabasag ang gold lane ng Egypt. Indonesia this time around, they could potentially go for a lot of aggressive engages. May flicker naman si Sorizo at may flicker din si Vin. Kailangan lang talaga nila ng magandang timing dahil at the end of the day, isa lang ang pwedeng i-divine judgment ng isang Kaja. Kung gumana parehas ay may malaking chance na matulungan ka nung isang makakalusot. Pero hindi pa natin nakikita yon. Laging nauuna ang kupunan ng Egypt. Pero mukhang makakapag-back naman palayo ang Egypt. Astral Echo, hindi pa nagagamit dito ni Moreno. 2 Blade of Heptasis ang na-secure dito. Isa kay Speedy at isa naman ay napunta kay 7Oda. So this is really gonna help them in terms of like the damage output. Pero si Smile gagamit na naman ng kanyang flicker para makatakas doon. Vin also committing yung kanyang heavy spin pero wala rin naman siyang tatamaan at that moment. Instead, this is exactly what they want. Speedy nagtatrabaho lang, walang casualty sa bandang gitna. Now, we're starting to see that Egypt has overtaken Indonesia in terms of gold. Napakaganda ng siege ni Speedy dito. Ang bilis mag-push ng isang Clint at mukhang pepuwersahin na nga nila ang bandang ibaba. Nandun si Sakin at kinailangan niya mag-flicker palayo. Split na gamit na rin dito pero yung Breath of the Ocean ay defensive maneuver lamang. It's gonna be 2 turrets down sa may bandang ibaba. A surprising turn of events here at napunta lahat ng yon sa pabor
ng Egypt. As they're gonna go for Vin instead, pero may heavy spin pa kaya? The answer is no. Nagamit ang rough waves, even the ultimates coming in from the rest of the teammates, pero tinabas si Sorizo! Speedy! Using the rest of the members in, and Super Ken might just go down next. At yun nga, yata ang mangyayari. Unless mabuhay siya dito, gagamitan na naman yung Thorn Rose para makatakas, and he's still alive. Speedy for the price of Vin. A gold laner for the price of Rome. Pero Oy, may nahanap hahanapin siyang naman isa! si 7 Oda, si Lancelot, and Super Ken is gonna go down. Pero ganun din ang nangyari kay 7 Oda. What's happening here? Casualty for casualty para sa dalawang kupunan. Messy team fight pero nakalumang ang Indonesia doon, taking down the jungler and shutting down Speedy. Napakaganda ng play na pinakita doon ni Super Ken at pati na rin ni Sorizo. Mas lalo na si Sorizo, talagang game-winning flicker wild charge sa muka ni Speedy. Kinailangan mag-flicker palayo ni Speedy pero namatay pa rin siya. Sa ngayon, lamang ulit ang Indonesia pero sobrang liit ng kalamangan. Conceal play, naghahanap na naman si Maro. Nakita lahat sa Leko and Vin! Kaso dalawa yung napin ng kanyang heavy spin at ando na naman yung one charge pagkakasunod-sunod na skill. Ilalatag na naman yung split split para makakuha ng isa, pero si Maro at si Vin, dalawang roamer ang nawala. Egypt and Indonesia, my oh my. This is a brawl. This is a battle. Take a look at this instant replay. Ayan o, makikita mo talaga na napakaganda ng conceal play pero nakaganti si Vin. Ito yung kanina pa siya nang gigigil kasi 0-5 na siya. Pero ang ganda ng counter-initiate na pinakita ng Indonesia. Buti na lang, may disiplina ang Egypt na mag-back off the moment na alam nilang hindi na nila kayang ipilit pa. And that means 1-for-1 lang ang mangyayari at may kalamangan pa sila sa position under this Lord. This is a level 1 Lord dahil hindi pa tayo 12 minutes pero mukhang makukuha ito ng libre ng Egypt. Binibilisan nila 6K gold. Nabantayan nila. And they will be able to bring this Lord down. Nandun si Alpha sa may bandang likuran, trying to use the split split para at least makatakas. Pero nandun naman yung flicker heavy spin. Phantom execution para kay Super Ken. Oh, Pero nahuli! Kaso hindi nag-connect yung skill. And Maro maghabol pa rin. Si Alpha nasa may bandang likuran. Will they be able to do something about it? Pero palayo, patakas. Instead, si Sakin pa ang nakakuha ng kill. And nandun sa may bandalikuran si Alpo. It's 7 Oda para kay Vin. A roamer for the jungle. Pero walang purple buff si Super Ken. So it can still happen para sa Egypt as they try to push through. At higit sa lahat, nakuha ng Egypt ang Lord. Ibig sabihin nito, pwede pa silang mag-push. Petrify is available for Smile. Hindi pwedeng basta-basta magpapakita ang Egypt. Kailangan nilang antayin ang kadita na ito. Astral Echo sa dalawa at may Lord din sa may bandang baba. Makakapag-push pa nga ba ng inhibitor turret ang Egypt dito? Napakagandang Guardian's Barrier na magagawa si Sorizo at mukhang makakadepensa ang Indonesian squad. But still, a very, very close game. 12 minutes in. Nakahiwalay ng gold ang side ng Egypt. 1K ang kanilang hinahawakan ngayon with all of their objectives being secured by 7 Oda and the rest of the crew. Ando na naman right on cue si 7 Oda, pero makakatakas pa rin siya. There were so many moments of heroics na nanggagaling dito. Walang iba kundi kay Vin. Pero hindi niya mahanap yung tamang heavy spin. Parang naghahanap siya ng tamang timing. Pero si Maro yung lagi niya nasasalubong. Kaya nga si Maro mukhang ang dami na niyang natutunan throughout the past few years of international play. At mukhang ngayon ikakash in na ng Egypt ang lahat ng pinagdaanan nila. Yung money in the Indonesia, bank. the money in the bank. Defending champions ang kanilang katapat. Pero kinorner na nila in this game number 3. This is scary times for Indonesia. 14 minutes in the matchup. They've been in this situation before and they overcame it noong game number 3 kontra sa Mongolia. So I'm putting my eyes on Egypt. They've never been in this situation before where they can defeat a powerhouse. They're this close to be able to eliminate them mula sa kompetisyong ito. Do they have the nerves of steel? Kaya ba nilang makakuha ng isang magandang pick-off or maybe two? Or maybe finish them off with a very good team fight para mas maganda at mapaganda yung takbo ng kanilang laro. Will Egypt pull off the biggest upset? The biggest upset Egypt! sa IESF. Ito na yon. Kalawan nila ang Indonesia. 10 seconds na lamang ay lalabas na ang Luminous Lord. And this is it. Pag may nagawang malupit na pick off ang Egypt,
this is a free lord. Hindi pwedeng magkamali ang Egypt dito dahil knowing Indonesia, kapag nagkamali ka sa puntong ito, Right. alam ng Indonesia paano bawiin ang buong laro. You are one step away from eliminating the defending champions from a region na hindi masyadong minamata. Ito na yun eh. Ito na yung canon event. Ito na yung kahan event. As in, pinatugtog na. Nilatag na yung playlist. This is the moment of truth. Kaso andun naman yung moment of truth. Oh na no! heavy spin. Kaso andun, buhay pa! He's still alive! But it's gonna be the one pulled off. Andun na naman yung one charge! Nalatag ni Sorizo and it's a wipeout! Kundi na lang dalawa. Tatlo ang bagsak sa Egypt. And it's Alpho going down. Si 7 Oda ang natira. And there's a magnificent wild charge take na tumama sa apat na miyembro ng Egypt. 7 Oda's the only one left. Heartbreaking engage. What just happened there? Heartbreaking engage from Indonesia. Umasa na ang lahat. Oh! Sinaing na, hinain na, nakain pa ng iba. Let's just take a look at the instant replay, shall we? Nagtipon lahat at doon sinabi ni Sorizo na ako na to. My turn. It's my time to shine at ibinigay niya yung best case, the perfect icing on the cake. Pero doon naman yung heavy spin, nagkaroon sila ng confidence. Flicker gagamitin ni Speedy, pero si Speedy ang makikita dito. The marksman, the gold laner is down for the side of Egypt. Apo's gonna do his best to try and defend. Pero doon naman yung iba sa may padalikuran. Gagamit na rin siya ng split-split para at least siya yung mamataan ng side ng Indonesia. 7 Oda balik. Back in the ball game na naman once again. Gagamitan niya ng ulti si Bin pero hindi pa rin naman siya makikitil. Instead, si Alpho ang target ng side ng Indonesia. Phantom execution na rin para at least malandingan kung sino man na malalatagan. Pero si Alpho mawawala na rin. Ang problema para sa side ng Egypt, tatlo na lang ang natitira. At mukhang ito na yata ang katapusan nila. Or will there be? Dahil in 8 seconds, as long as they stay alive, Dapat nila. si Speedy mabubuhay pa. May rough waves pa. At mukhang ito pa ata ang tsansa ng Egypt. Hindi pa tapos. Oh my goodness. Nandito pa rin ang Egyptian squad. 20 seconds bago lumabas si Alpho at itinigil na ng Indonesia ang siege. Another reset, another lord. Hindi na to close game dahil may 8K na nakalamangan ng Indonesia. Pero pumupuso pa rin ang Egypt. Hindi Gilas to, hindi Pilipinas to, pero kailangan mong pumuso if you're a supporter of Egypt dahil all things are stacked against their favor. 7 Oda walang purple buff. 7 Oda nangalahati ang buhay sa Astral Recall. How can they bounce back? We could have had it all eh. Oh, nandun eh. Andun ka na, boss. Biruin mo, no, yun yung canon event na sa harapan mo na hinihintay nyo na lang. Oh pero my. isang malupit na wild charge mula kay Sorizo. But here Ay. comes Vin. Ito na ba ang heavy spin for the win? May naipit na isa. Si Maro Oh. ay babagsak. At legendary na nga si Sakin ngayon at si Alpho na ata ang isusunod. Thorn Rose hindi tatama pero makakapag-split-split palayo. Si 7 Zoda ang magkakat doon sa mid lane. 1 out for the side of Egypt. Apat ang natitira mula sa kupunan ng Egypt. It's Maro, the Divine Judgment. The initiation is out of the picture as of the moment. Alpho's the tankiest member of the squad so far. Merong minions ang Indonesia, but agad namang marerepel yan ng kupunan ng Egypt. They're just gonna be waiting for the Lord, I suppose. It's less than 5 seconds bago ito mag-spawn. There's so many things that could happen in this ball game, pero dahil tatlong inhibitors ang wala sa side ng Egypt, it's gonna be difficult for them to defend. Indonesia already in the Lord Pit. Miracle play ang hinahanap. Isang Fanny Retry secure. Split-split na gamit na rin. Half HP on this Lord. Pero mukhang Oh, mapipit na no. si Alpho. This is bad for Egypt. Pero meron namang concealed play na marireveal. Nako, yung heavy spin. Wild Nahanap charge! na rin. At isa-isa na bumabagsak ang Egypt. 3-man down. At diretso na ata ang Indonesia. 7 Oda and Maro ang tanging natitirang Ehipto para makapalag sila sa laban na to, pero mukhang goal-oriented na ang Indo. They wanna go for another round of team fights as Indonesia secures another spot
to get to the next round of IESF. Lower bracket final secured for Indonesia. Pero nakakakabayo